Matapos ang palpak na NATO summit para sa Rusya, nabaliw ang mga tao sa Kremlin at inanunsyo ni Ministro ng Ugnayang Panlabas Lavrov na balak ng Rusya na makipagdigma hanggang sumuko ang Ukraine. Ayon sa Reuters, malamang na palalalain pa ni Vladimir Putin ang labanan kahit may panawagan ng kapayapaan mula kay Donald Trump at mga suhestyon ng sarili niyang mga tagapayo na ipatigil ang digmaan sa kasalukuyang linya ng labanan. Lumabas ang mga pahayag na ito kasabay ng malawakang krisis sa supply ng fuel sa Rusya na nagdulot ng banta sa pag-ani ng mga butil dahil sa kakulangan ng diesel. Sa St. Petersburg, nagsimula ng bentahan ng gasolina gamit ang espesyal na kupon. Kasabay nito, sa Europa ay nagpatupad sila ng mga desisyon sa depensa at sa kabutihang palad, maagap nila itong ginawa. Ayon sa Poland, may impormasyon silang naghahanda ang Russia ng bagong provokasyon at sabotahe laban sa mga Europeo. Sinabi ng presidente ng Czechia na posibleng mag-anunsyo si Vladimir Putin ng bagong mobilisasyon sa Russia matapos ang halalan sa parlamento sa Setyembre 20. Sa wakas, in-update na ng NATO ang doktrina noong 2004 at mula ngayon, may karapatan na ang mga fighter jet ng NATO na pabagsakin ang mga target na nagdudulot ng banta sa himpapawid ng mga bansa sa Baltic. Tumutukoy ito sa mga drone at anumang sasakyang panghimpapawid ng Russian Federation na aksidenteng pumasok sa himpapawid ng mga bansa sa Baltic. Sa parehong panahon, inihayag sa Poland na maaring simulan na ang produksyon ng mga anti-ballistic missile para sa Patriot Air Defense System sa Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo. At lumabas na nakuha rin ng Poland ang lisensya at parehong bansa ay magtutulungan at mapipilitan silang magtulungan. Ipaliwanag ko kung bakit. At sa aspetong ito, mukhang may nagaganap ng pag-init ng relasyon. Sa wakas, sa ugnayan ng Ukraine at Poland. Nagkita na rin sa wakas sina Pangulong Zelensky at Nabrodsky at tinalakay ang lahat ng isyung pinagtatalunan. Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ng sama-sama ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Gawin nyo na rin ito bilang pag-iingat. Lubos akong magpapasalamat sa inyo dahil dito. Dahil biglang binago ni Donald Trump ang kanyang pahayag tungkol sa Ukraine, tulad ng tinalakay sa nakaraang video, tuluyan ng nabaliw ang mga tao sa Kremlin. Sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na nagbago ang isip ni Trump at hindi siya tumawag kay Vladimir Putin kahit nangako siya na gagawin ito noong Miyerkules ng gabi. Sinabi niya na kailangang pag-isipan ng Kremlin ang sinabi ni Trump tungkol sa pagsasara ng himpapawid sa Ukraine. Sinabi ni Peskov na ang pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia ay magtutulak sa Moscow na pahabain ng labanan at palawakin ang buffer zone. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Peskov. May ilang maling akala kami nakikita sa administrasyon ng White House. Maling akala ito na sa pamamagitan ng paglala, sa pamamagitan ng militar na presyon, ay maaring makatulong na makamit ang mapayapang resolusyon. Mali ang ganitong paghusga. Maaring mapahaba pa ang espesyal na operasyong militar dahil sa paglala. Hindi natin tiyak kung anong antas, pero magre-resulta ito sa paggawa ng mas malaking security at buffer zone. Dito ko gustong bigyang diin kung gaano kaabsurdo ang pahayag ni Peskov tungkol sa buffer zone at security zone. Isipin niyo lang sandali, sinabi ni Peskov ng pagpapalawak ng buffer zone kahit ilang kilometro pa yan ay di umano'y magpoprotekta sa Russia mula sa mga Ukrainian drone na umaatake sa mga target sa Russia mula sa layong 3,000 kilometro. Sabi pa ni Peskov, kahit plano ng US na bigyan ng lisensya ang Ukraine para gumawa ng Patriot missiles, kahit nagpahayag si Donald Trump ng suporta sa mga pag-atake ng Ukraine sa loob mismo ng Russia, naniniwala pa rin ang Kremlin na seryoso ang Washington sa pagtulong sa mapayapang solusyon sa sigalot sa Ukraine. Sinabi ni Peskov na nagkakamali lang si Trump, pero malapit na raw itong muling pumabor sa Russia. Sa totoo lang, parang ayaw lang nilang tanggapin ang realidad. Sa huli, natapos ang araw, ibig sabihin noong ika-9 ng Hulyo, sa puntong napiko ng Kremlin at nagsimulang magdeklara na gusto nilang makipagdigmaan hanggang sa tuluyang pagsuko ng Ukraine. At hindi lang Ukraine, kundi pati na rin ng buong Europa. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, itutuloy na Moscow ang digmaan sa Ukraine hanggang makuha ang mga layuning itinakda ni Vladimir Putin noong Hunyo 2024.
Noon, sa totoo lang, ipinanawagan ni Putin ang ganap na pagsuko ng Kiev. Noong 2024, sa kanyang talumpati na binanggit niyon ni Lavrov, hiniling ni Vladimir Putin ang pag-atras ng mga tropang Ukrainian mula sa buong teritoryo ng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson na mga rehiyon na hindi nasakop ng Russia. Pagkilala sa mga rehiyong ito at Crimea bilang bahagi ng Russia, pagtanggi ng Ukraine na sumali sa NATO, gayon din ang demilitarisasyon at isang uri ng katang-isip na denazifikasyon ng Ukraine. Iginiit ni Putin na kapag natupad ang lahat ng kondisyong ito, agad siya mag-uutos ng tigil putukan. Ngayon, inakusahan din ni Lavrov ang mga bansang kaluranin na, ayon sa kanya, kunyari handa sa negosasyon pero lumipat na sa hayagang ultimatum laban sa Russia. Tingnan mo nga naman. Lumilitaw na pwedeng laruin ang larong ito ng magkabilang panig. Sanay kasi ang mga Ruso na kunyari handa silang makipag-usap kahit taon nang lumipas. Si Putin sa marumi niyang bunganga ay nagsasabing handa silang makipag-usap araw-araw at hayaan si Zelensky pumunta sa Moscow. Pero sa totoo lang, nagpapalipas lang sila ng oras at tinutuloy ang digmaan. Ngayon, nagrereklamo na pala si Lavrov na pwede rin palang gawin ng kabilang panig ang ganon, na pwede rin pala magpalipas ng oras ang Europa. Pwede rin palang magkunwaring handa sa negosasyon ang Europa, kaya nagagalit na yon ang mabangis na Ruso, nagtatanong kung paano nangyari yon. Bakit? Ano to? Niloloko ba kami? Ganon ba? Kami lang daw pwedeng manloko, pero bawal kaming lokohin. Ayon kay Lavrov, lahat ng mga naunang napagkasunduan noong 2014, 2015, 2019 at kahit noong 2022 na hindi rin malinaw kung ano ang mga iyon, noong 2022 ay winasak mismo ng kanluran. Dahil dito, naubos na ng tuluyan ang kabutihang loob at pag-asa ng Moscow. Iyan ang kanyang sinabi. At pagkatapos ay binigang diin pa ni Lavrov na hindi na muling magtitiwala ang Russia sa mga garantiya ng kanluran. As if naman. Ngunit dito, ipapaalala ko na noong Hunyo 2024, bukod sa pagsuko ng Ukraine, humiling din si Vladimir Putin ng pantanggal ng lahat ng sanksyon ng kanluran laban sa Russia. At nagbanta siya na kung tatanggihan ng Kiev at ng kanluran ng mga kondisyong ito, ayon sa kanya, magbabago ang sitwasyon sa mismong lugar at magiging iba na ang mga kondisyon para sa negosasyon. 2 taon na ang lumipas at mas lalo pang lumala ang sitwasyon para kay Putin. Paalula ko lang, noong Hunyo 2024, wala ni isang oil refinery sa Rusya ang nasunog at hindi pa nakakalipad ng ganong kalayo ang mga drone ng Ukraine. Noon, wala pang ballistic missiles ang Ukraine na lumilipad papuntang Rusya at hindi pa tinatamaan ng logistics. Hindi rin isolated ang Crimea noon at marami pang iba. Pero dito, sandali lang, bigyan natin ng pansin ang krisis sa supply ng fuel. Kampanya ng pag-aani. Ang pag-aani sa taong 2026 ay nagiging bangungot para sa mga magsasakang Ruso na naharap sa kakulangan ng diesel, limitasyon sa pagbebenta nito at pagtaas ng presyo. Lalo na ang matinding kakulangan ng diesel para sa mga combine at iba pang makinarya ay nararamdaman sa mga pangunahing rehiyon sa timog tulad ng Rostov Oblast, Krasnodar at Stavropol na nagbibigay ng ikalimang bahagi ng buong ani ng butil sa Russia. Ang mga magsasakang Ruso na dating sumuporta sa digmaan ni Putin sa Ukraine, ngayon ay natutulog na lang sa mga gasolinahan habang naghihintay ng mga truck ng gasolina. Kasabay nito, nilimitahan sa 100 litro o sa ilang reyon, 200 litro ng diesel bawat tao ang maaring bilhin sa mga gasolinahan depende sa reyon. Ang isang combine ay kumukonsumo ng 300 litro ng fuel bawat shift na hindi sapat kahit sa kalahating araw ng trabaho. Sa sinakop na Crimea, sentro ng krisis sa gasolina, matindi ang kakulangan ng gasolina kaya nakatigil at hindi gumagalaw ang mga makina. Hindi pa talaga nagsisimula ang kampanya ng pag-aani doon. Sa Rostov Oblast, inanunsyo ng 15% pagkawala ng ani sa ngayon at inaasahang titindi pa ang sitwasyon. At ang problema sa fuel ay lalo pang pinapalala ng katotohanang kailangan matapos ang pag-aani sa loob lang ng 1 linggo. 10 araw mula nang hinuk ang butil. Alam ng mga magsasaka ito, kapag nahuli, magsisimula ng malaglag ang butil. At kung uulan pa, hindi makakalabas ang mga combine sa bukid. At ngayon mismo nangyayari ang anihan, sakto sa kasagsagan ng krisis sa gasolina. Ngayon, plano ng mga autoridad ng St. Petersburg at rehiyon ng Leningrad na limitahan ang bentahan ng gasolina gamit ang QR code o ayon sa schedule ng pagpapakarga tuwing even at odd na araw. At ito ay sa bansang dati ring tinawag na gasolinahan.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, malamang na si Vladimir Putin ay mapapasya pa ring paigtingin ang mga labanan. May panawagan para sa kapayapaan mula kay Donald Trump at mungkahing i-freeze ng mga tagapayo ni Putin ang digmaan sa linya ng labanan. Iniulat ito ng Reuters ayon sa mga source na malapit sa Kremlin. Tinitiyak nila na si Kalbong Lolo Volodya Putin ay matigas ang ulo sa kagustuhan niyang tuluyang sakupin ang Donbas kahit na bumagal ng husto ang pag-atake ng Russia at kahit pa may malinaw na mga pagkalugi. Mga teritoryo sa taong 2026. Hindi pa rin nagbago ang pag-iisip ni Vladimir Putin sa kabila ng long-range drone attacks ng Ukraine na umabot lampas sa Ural at nagdulot ng pinakamalalang krisis sa gasolina sa kasaysayan. Mukhang hindi niya ito napapansin mula sa kanyang bunker. Prinsipyo niya ang pagsakop sa Donbas kaya naghahanda siya sa eskalasyon. Ganito raw mag-usap ang mga lalaki. Isang lalaki mula St. Petersburg ay naniniwalang prinsipyo niyang sakupin ng Donbas at walang pakialam sa dami ng sakripisyong gagawin ng Rusya. Sabi ng mga kausap ng Reuters, iminungkahi ng mga tagapayo ni Putin na itigil ang digmaan sa kasulukuyang linya ng labanan. Matagal nang binalaan ng presidente ng Rusya tungkol sa mga problema sa budget, ekonomiya at bangko dahil sa kakulangan ng pondo na umabot sa 6 na trilyong rublo. Nagsimulang bumaba ang GDP ngayong taon sa unang pagkakataon mula noong 2023 at ang mga institusyong nagpapautang ay nahaharap sa malaking alon ng hindi pagbabayad ng mga utang kabilang na ang mga pautang para sa produksyon ng militar. Tinanggihan ni Vladimir Putin ang kompromiso sa teritoryo kasama ang Kyiv at naniniwalang kaya pa ring sakupin ng mga mananakop na Ruso ang buong Donbas. Wala siyang pakialam kung ilang Rusong Ivan pa ang mamatay sa banal na lupa ng Ukraine. Ano ngayon kung 100,000 o 300,000, hayaan mong mamatay sila. Mahalaga ang prinsipyo na masakop ang Donbas. Gaya ng isinulat ni Reynolds, posibleng eskalasyon ng Russia ang pagsira sa 30 pinakamalalaking industrial na sentro ng Ukraine, kabilang ang planta ng bakal at daungan sa Odessa. Maaring ang susunod na yugto ay pag-atake sa mga base ng NATO sa Baltiko at Romania, pati na rin sa mga pabrika sa Europa na gumagawa ng mga drone at misail na malayuan ang abot para sa Ukraine. Kamakailan sinabi ni Putin na tukuyin kung aling mga bansa ang pinakasangkot. Sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, sino ang pinakatumutulong sa Ukraine? Sinasabi rin kailangan nating magdesisyon tungkol sa kanila sa hinaharap. Mahalagang tandaan na kadalasan ganito ang nangyayari sa mga prediksyon ng Reuters. Pero kung hindi mo alam, alam mo na hindi mo alam. Андрея Ильницкого. Ganoon din ang pananaw ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Poland na si Radoslaw Sikorski. Ayon sa Polish na ministro, may maasahang datos ng intelihensyang kanluran tungkol sa mga bagong maasahan. Разведывательными данными о новых Mga Ruso. Binanggit ni Sikorski ang mga mapanirang gawain ng Kremlin tulad ng cyber attack sa critical na infrastruktura, tangkang pagsunog, sabotahe sa riles, pag-atake ng drone at paggamit ng shadow fleet sa pagmamapa ng pasilidad. At hiwalay pa niyang binanggit ang pagpapadala ng mga death squad para alisin ang mga kaaway ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Susunod, magbabahagi ako ng CP mula kay Sikorski. Ngayon, magtiwala kayo sa amin. May tsak kaming impormasyon na may muli na namang binabalak ang mga Ruso. At ang layunin ng mga babalang ito ay pigilan sila sa pagsasagawa ng mga ganitong probokasyon. Gumana ang ganitong taktika bago ang malawakang pananakop sa Ukraina. Noon, hayagang nagbabala ang mga ahensya ng intelihensya ng Estados Unidos tungkol sa mga operasyong Ruso na ipapalabas na gawa ng iba, kaya umatras ang Kremlin sa ilang probokasyon. Kasabay nito, sinabi ng Pangulo ng Czechia na si Peter Pavel na malamang ay mag-aanunsyo si Vladimir Putin ng panibagong bugso ng mobilisasyon sa Rusya pagkatapos ng halalan sa parlamento na nakatakda sa Setyembre 20. Nagbabala siya na may humigit kumulang 2 buwan na lang ang natitira sa Ukraine upang mapilitang bumalik ang Moscow sa negosasyon dahil pagkatapos ng botohan, maaaring magpatuloy ang Kremlin sa karagdagang paglala ng digmaan. Ayon kay Peter Pavel, ang malawakang mobilisasyon ay tiyak na magdudulot ng matinding hindi pagkakasya sa mga butanteng Ruso, kaya't ipinapapaliban ng Kremlin ang ganitong desisyon hanggang matapos ang halalan. Nanawagan din ang Pangulong Tseko sa mga kanluraning kaalyado na gamitin ang mga susunod na linggo upang palakasin ang presyon sa Moscow at subukang itulak ito sa negosasyon. At saka pa, CP mula kay Peter Pavel.
Kung magpapatuloy ang Ukraine sa matagumpay at aktibong pag-atake sa mga target sa loob ng teritoryo ng Russia, ito ay lilikha ng mga kondisyon kung saan magiging mas bukas ang Russia sa negosasyon. Dapat ituloy ng NATO ang pagpapalakas ng militar na suporta sa Ukraine habang ginagamit ang diplomasya para kumbinsihin ang Moscow. Negosasyon lang ang solusyon dito, hindi ang pagpapatuloy ng digmaan. At sa wakas, nagsimula na ring tumugon ang NATO sa mga banta ng Kremlin sa hinaharap ng maagap. Sa wakas, inaprubahan na ng NATO ang pagbabago ng kanilang programa sa pagpapatrolya ng himpapawid sa mga hangganan ng Russia at mga bansang Baltiko na umiiral mula 2004 tungo sa isang ganap na misyon ng depensang panghimpapawid. Hindi lang simpleng pagpapatrolya, kundi totoong sistema ng depensang panghimpapawid. Ano ito? Ipaliwanag ko ng simple. Itong bagong pagbabago ay nagpapalawak kung gusto ninyo ng mandato ng mga piloto at mga fighter jet sa paggawa ng mga desisyon at binibigyan sila ng kapangyarihan kabilang na ang sirain ang mga bagay na nagdudulot ng banta. Ibig sabihin na yon ang mga piloto ng fighter jets ng NATO ay maaaring agad na magdesisyon o matake halimbawa sa mga drone o Russian na eroplano na pumasok sa airspace ng NATO nang hindi na kailangan ng matagal na politikal na pag-apruba. Ngayon, ang mga piloto ng NATO ay maaring umatake sa target agad pagkatapos itong makilala at kumpirmahin na nagawa nilang maiwasan o kahit paano ay mapaliit ang collateral na pinsala sa lupa. Noon, ang mga drone at pati na rin ang mga fighter jet ng Rusya ay paulit-ulit na pumapasok sa teritoryo ng mga bansa sa Baltic at walang sinuman ang nagpapabagsak sa kanila kahit na nakita na sila ng mga piloto, na-identify na sila at malinaw na natukoy na iyon ay Russian na eroplano. Hindi nila kayang pabagsakin dahil may mahabang proseso ng pag-apruba at habang inaaprubahan pa, nakaalis na ang eroplano. Ngayon, kung ang Russian na eroplano o drone ay pumasok sa himpapawid ng mga bansa sa Baltic, may buong karapatan ang mga piloto ng NATO na pabagsakin ito agad-agad nang hindi na nagdadalawang isip. Hiwalay sa episode na ito, tatalakayin ko ang paggawa ng Patriot missile sa Ukraine at ang pagbuti ng ugnayan ng Poland at Ukraine. Ayon kay Zelensky, matatanggap na ng Ukraine ang bagong batch ng Patriot PAC-3 interceptor missiles sa lalong madaling panahon. Pero hindi pa rin ito sapat kaya't kailangang pigain ayon kay Zelensky ang mga missile mula sa ibang mga bansa. Pangalawa, makakaroon ng sariling produksyon ng Patriot ang Ukraine, ngunit may panahon pa ang Russian Federation para umatake. Noong Hulyo, inihayag ni Pangulong Donald Trump ng US na papayagan ng Amerika ang Ukraine na gumawa ng interceptor missile para sa Patriot Air Defense System. Sabi niya, posibleng magsimula ang produksyon sa 2 hanggang 3 buwan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong uri ng interceptor ang tinutukoy, kung ito ba ay ang mas makapangyarihang PAC-3 o ang mas simpleng PAC-2. Ang bilis ng pagsisimula ng produksyon sa Ukraina ay nakadepende sa ilang salik. Ang pagkakaroon ng pangunahing bahagi ng interceptor na missile at pagpapalawak ng supply chain na gumagawa ng mga bahaging iyon. Alam nyo, hindi ko pagmamanipulahin ang usapin kung kailan talaga magsisimula ang produksyon. Kasi may ilan na nagsasabi na usapan lang ito ng ilang linggo, si Trump naman ay nagsasabi na mga 2 o 3 buwan pa. At may ilan din na pinalalaki ang kwento na oo, baka mga 3 taon pa, sana nga raw magsimula na. Sinasabi nilang kwento pa ito ng mga taon at mga taon pa sa hinaharap. Lagi nilang binabanggit ang Germany at Japan bilang halimbawa pero hindi tama yon. Narito ang paliwanag ko. Sa Germany, matagal nilang pinaandar ang produksyon, hindi dahil sa kakulangan sa kakayahan, kundi dahil walang order. Bakit sisimulan ng produksyon kung wala namang order para sa mga missile? Nang nagsimula ang digmaan at naging klaro na kailangan ang mga missile na ito, nagsimulang magmadali sa produksyon ng Alemanya nang nagkaroon ng kakulangan matapos ang digmaan sa gitnang silangan at may mga order na dumating. Hindi ito sikreto, pwede mong buksan ang kahit anong analytical na materyales mula sa parehong Institute of International Studies at doon mo mababasa ang lahat ng ito, nakasaad doon kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkaantala. Hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil, sa madaling sabi, walang order dahil sa burokrasya. Ganon din ang nangyari sa Japan.
Pero sa ngayon, hanggat hindi pa nailulunsad ng Ukraine ang sarili nitong produksyon ng mga interceptor sa kasamaang palad, nananatili pa ring may window of opportunity ang Russia. Pwedeng paigtingin ng kalaban ang ballistic missile attack sa Ukraine para magdulot ng malaking pinsala bago pa maprotektahan ng Ukraine ang kanilang himpapawid. At dito, biglang inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Poland na si Władysław Kosiniak-Kamysz na maaring magsimula ng gawin ang mga anti-ballistic na Patriot missile sa Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo. Dito, ipinaliwanag ng Polish na ministro ang isang mahalagang bagay. Ayon sa kanya, imposible ang paglipat ng kagamitan sa mga sundalong Ukrainian nang walang partisipasyon ng Estado ng Poland. Narito ang kanyang sinabi. Ang ating bansa ay kabilang sa 4 na bansa ng NATO. Bukod sa Poland, ito ay Germany, Sweden at Netherlands na binigyan ng status sa NATO Summit sa Ankara bilang mga bansang maaring paglipatan ng mga teknolohiya na may kaugnayan sa paggawa at pagmamantini ng mga Patriot missiles. Makikipagtulungan ang Poland sa Ukraine sa paggawa ng Patriot missiles at maaring abutin ng ilang linggo ang paghahanda nito. Mahirap ang produksyon, lalo na't kulang pa rin ang mga missiles sa Estados Unidos. Kaya dapat itong madaliin. Buong determinasyon, handa ang Poland na simulan agad ang pagmamantini at isagawa ang mga susunod na hakbang. Sa madaling salita, gaya ng inyong naiintindihan, isinama ang Poland sa mismong kadena na siyang magiging batayan ng produksyon ng mga missile sa Ukraine. Sa ganitong konteksto, mahalagang banggitin na nagkita na ng personal sina Pangulong Zelensky ng Ukraine at Nawrodzki ng Poland at tinalakay ang mga isyong pang-ekonomiya, pangkasaysayan at seguridad. Narito ang sinabi ni Zelensky. Naniniwala akong mahalaga at konstruktibo ang aming mahabang pagpupulong kay Pangulo ng Poland, Karol Nawrodzki. Pinag-usapan namin ang mga pangunahing issue, lalo na ang seguridad. Alam naming iisa lang ang kalaban dito, ang Russia. Pinag-usapan din niya Zelensky at Karol Nawrodzki ang ekonomiya. Sabi ng Pangulo ng Ukraine, naging matagumpay ang kumperensya sa Gdansk tungkol sa muling pagbangon ng Ukraine na kinainteresan ng mga negosyanteng Polish. Binigyan din ni Zelensky na bukas ang Ukraine para sa mga Polish nitong katuwang. Sa kabuuan, may isang paksa na, sa totoo lang, hindi hahayaang tuluyang magkasiraan ang Ukraine at Poland. Ito ay tungkol sa depensa at lubos na nauunawaan ito ng mga Polako at higit pa roon, na yon ay magkaugnay na tayo sa paggawa ng mismong mga Patriot na missile. Ang isang bansa ay hindi makakakilos sa usaping ito nang wala ang isa pa. Kaya dito ko natatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga naging konklusyon sa ibaba ng video na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!